tayong may birthday, diba? Nagtatalo-talo kami dati dahil sabi nila, huwag na raw maghanda ngayon kasi bukas ay merong big celebration doon sa tabi ng dagat. Sa tabi ng dagat. Pero binigyan ako ng Lord ng word. Ang word ng Lord, dahil special ka sa Diyos. Amen! Amen? Sabi ko, Lord, special sila sa inyo. Special din sila sa akin. Amen. Alam nyo, yung mga niluto ko ngayon na hindi ko niluluto noon. Hallelujah! Kaya dahil special ang my birthday ngayon. Special ang aking niluto. Glory to God! Maghapon ako nagluto at kagabi nandito si Elisha, si Ate Maylin kasi nag-ayos sila. Inayusan nila yung meron pa doon nakalagay na pangalan ni Elisha. Amen. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah! Dahil ikaw ay special sa akin. Amen? Minsan ba nararamdaman natin yun? Na special tayo sa Yes! Panginoon? Yes! All the time. Meron akong ginawa doon na special. Yung Vietnamese roll. Kaya lang, may bilang yun eh. Laman tayo. Yung sa akin, pamimigay ko na kasi birthday ko. Parang eksakto na yan. Guess na. Hallelujah. Kasi mahirap po na walang katulong dahil dami na pinupo ko. Nagmamadali ako tapos bago makapaghiwa, makapagbalot, But anyway, God is really good. Amen? Sa napakabuti po ng Panginoon at ang binigay po niya Bible verse ay matatagpuan po natin sa Isaiah 43. At napakaganda po ng binasa natin kanina, di ba? Special ba tayo? Nararamdaman ba natin na special tayo sa Panginoon? Di ba? Pagka tayo, kahit naman tayo ay gumagawa ng kasalanan, special pa rin tayo sa mga ng Panginoon. Alam niyo po, nung part-time ako doon sa nanay ng amo ko, nung isang araw, guess what kung ano ang matano sa akin ng amo ko, ng nanay ng amo ko. Binigyan niya po ako ng isang relo na CK. Binigyan niya ako ng isang relo na Guess. 2 relo na Swatch. Pamimigay yun sa may birthday. Gusto kong magkaroon ng relo na silver kasi kung gold yung aking Nung pumunta ako doon sa amo ko, doon sa nanay ng amo ko at naglinis ako, dahil naglipat sila ng bahay, binigyan niya ako ng 3 silver, isang CK at saka 2 Swatch. Di ba God is really good? Amen. Hindi siya tumitingin doon sa kung ano yung nagawa natin. Kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Tinitingnan niya yung ngayon. Amen? Di ba ano sabi doon sa 1 John 1:9? Kapag ikaw ay tapat na humingi ng tawad, ikaw ay pinatawad na. Amen? Kaya kapag tayo ay tapat na humingi ng tawad sa Panginoon, tayo ay pinatawad na. Why? Kasi special tayo sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ang bawat isa ay special. Ang bawat isa ay may katangian, may kanya-kanyang katangian. Ang gift ni Ate Janet ay hindi ko gift. Ang gift ni Sister Cheche ay hindi ko gift. Kasi special. Ang bawat isa ay special. Amen. At ba kayo dyan? Amen. Tayo ay special sa Panginoon. At dahil tayo special sa Panginoon, lagi siya nakabantay sa atin. Napakaganda po sa Isaiah 43. Ang sabi po niya dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Sige nga, kuya, pakibalik. Doon nga muna tayo. Gusto ko i-declare natin ito, ha? Tanggalin natin yung Israel. Ang ilagay natin dito yung mga pangalan natin. Evelina. Kuya, balik muna tayo sa Bible verse, sa scripture reading natin. Sige, declare with faith, ha? Baka naman magbabasa kayo. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Dapat merong power. Kasabihin, Janet, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa akin. Hindi sa iyo, ha? Sa akin, kasi ikaw yung tinutulong doon. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Hindi ang Tinawag kita sa pangalan. Okay. Sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 3, go! Huwag kang tatakot sapagkat ililigtas
nababasa ko na to eh. Pero hindi nagre-rema sa puso natin, di ba? Kailangan marinig natin, sabi faith comes by hearing and hearing. At napakaganda po ng word. Kaya kapag magbabasa tayo, tingnan natin, kanino ba pinatutungkol. Palitan natin, kung sabi Israel, Lord, pwede ko ba itong i-claim? Ako to. Di ba? Lord, ako to. Gigi, ito ang sinasabi ni Yahweh. Di ba? Kapag tayo natatakot, minsan natatakot tayo dahil sa dami ng mga nangyayari sa buhay natin. Pag tumingin ka sa Facebook, nag-scroll ka na nag-scroll, pagkatapos mo, stress ka na, depressed ka na, sa dami ng mga nangyayari na nandun ang lahat sa Facebook, di ba? Para hindi ka ma-stress, hindi ka matakot, magbasa ka na lang ng Bible. Di ba? Napakaliwanag. Ang sabi niya doon ay, sinabi ni Yahweh, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Ililigtas na tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi niya, sa verse, sabi niya doon sa verse 4, ibibigay ko ang bansa para sa English, napakaganda po sa message translation. That's how much you mean to me. Sabi niya, that's how much I love you. How much I love you. Diba? Sabi niya, I'd sell off the whole world to get you back, trade the creation just for you. Grabe yung word ng Lord dito, di ba? Sabi niya, I'd sell off the whole world to get you back. Para lamang bumalik tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon na there is something wrong in our heart and life. Bakit kaya ito yung word ng Lord sa atin? Sabi niya, ibibigay ko sa iyong lahat. Kahit ang buong mundo ibibigay ko sa iyo, bumalik ka lang sa akin. Amen? Kahit naman tayo nagtatrabaho, kahit anong ginagawa natin, go back to God. Huwag natin kakalimutan kung ano yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? God is really, hindi ko ma-express yung kabutihan ng Panginoon sa atin. I'd sell off the whole world to get you back. Diba? Ano ba sabi doon? Trade the creation just for you. Grabe, pagpapalit na mo, trade. Di ba yun ang ginawa ng Panginoon Isus sa atin? Nakipag-exchange siya, nakipag-trade rin siya sa atin. Dapat tayo yung pupunta doon sa inferno. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, kinuha niya yung lahat ng mga kasalanan natin, nakapag-trade din siya sa atin. Amen? Pero tayo, ang mga iniligtas ng Panginoon, ano kaya yung buhay natin? Ano kaya yung ginagawa natin? Napapaluburan kaya natin ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin. Diba? Ang Panginoon ay lagi nakatingin sa atin. Nakangiti siya sa lahat ng ginagawa natin na tama at naaayon sa kanyang kalooban. Pero kapag lumiliwas na tayo sa kalooban ng Diyos, nalulungkot siya. Amen? Dahil ang sabi sa Bible, ang makakapasok lang daw sa langit ay ang gumagawa ng kanyang kalooban. Paano kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos? Dito pa nga lang sa church, hindi tayo makapunta. Tapos nagmimikli tayo pumunta doon sa langit. Diba? Ay training ground natin dito sa church. Sabi doon, Sister Che, yung katabi mo, di ba kaaway mo yan? Yakapin mo na. Sabi mo, ayan ko nga, Lord. Makikita niya, wala mo na akong kasalanan, siya naman may kasalanan. Diba? Pagka humingi tayo, kapag pinag-pray natin ang fruit of the Holy Spirit, kabaligtaran ang bibigay ng Panginoon sa atin. Diba? Lord, turuan mo akong magmahal. Lalagay ng Panginoon sa iyo yung taong mahirap mahalin. Sige, mahalin mo yan. Para lamang yung fruit of the Holy Spirit ay hinog. Amen? Lord, turuan mo po ako magpasensya. Tapos yung amo mo kulit-kulitin ka. Masakit yung ulo, di ba? Kasi tinitrain tayo. Kung yung bang hinihingi mo ay karapat dapat mo nang matanggap. Amen? Kung minsan kasi, baka yung hinihingi natin hindi pa natin kayang tanggapin. Kaya hindi pa binibigay sa atin. Kaya kung minsan meron tayong mga panalangin na parang, Lord, ba't ang tagal-tagal naman itong ba't ang tagal mo sumagot? Check ourselves dahil baka hindi pa natin kayang tanggapin.
yung answer prayer. Amen? Baka maaaring mapahamak tayo. Okay, balik po tayo. Kaya sabi niya doon, sabi niya, that's how, sabi niya sa NIV, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nation in exchange for your life. Diba? Sabi niya, precious. You are precious and honored. Sa paningin daw ng Diyos, tayo daw ay precious, tayo daw ay honored. Diba? Ang sarap noon, diba? Ang sarap kaya noon na tayo ay precious. Ano ibig sabihin kapag tayo pagka ang tingin sa atin ang Panginoon ay precious, andyan ang lahat ng pagpapala, andyan ang lahat ng pabor. Amen? Kapag tayo humingi, ibibigay niya sa atin. Kaya lang, of course, kung hindi naayos sa kanyang kalooban, hindi niya ibibigay sa atin yun, di ba? Palagi natin tatandaan. Baka kung minsan ay nagtatanong tayo, sabi niya, kapag ka humingi, ibibigay ng Panginoon. Of course, ibibigay ng Panginoon nang naaayon sa kanyang kalooban. Tandaan natin yun ha, naaayon sa kanyang kalooban ang sagot sa mga panalangin natin. At itinatama tayo ng Panginoon. Amen? Itinatama naman ng Lord ang ating mga panalangin, di ba? Kapag matagal na tayong nananalangin, mayroong conviction ng Lord na ito ang gawin nating panalangin. Kung minsan, napakatagal na ng prayer natin, kaya walang sagot. At mapapansin natin, di ba, minsan bigla pumapasok sa isip natin, ganito ang gawin natin prayer. Di ba? Tagal-tagal ko nung nananalangin para doon sa bunso kong anak. Kilala niyo naman yung anak kong bunso, di ba? Sakit ng ulo ko, halos magdamag akong hindi natutulog sa kapapanalangin. Pero one time, tinuruan ako ng Lord na humingi ng tulong sa Kanya. Napakaliwanag ng sabi na, nung word ng Lord sa akin na humingi ka ng tulong. Kasi pag nananalangin ako, itong anak ko, ganito parang sumbong ako ng sumbong. Pero hindi ko siya itinuturing ng tatay. Di ba pag tatay tayo, humingi tayo ng tulong sa Kanya? Di ba? Tatay natin siya eh. Kung kilala natin siyang tatay natin siya, di ba? Pagka meron tayong mga problema, Lord, tulungan mo po ako. Pag nananalangin ako, Lord, yung anak ko, ganito. Pero one time nung sinabi niya sa akin na mayroon ng tulong, alam niyo, sa isang iglap, isang kisap mata, nabago yung anak ko. Grabe. Lagi na sinasabi sa akin na Ate Janet, Pastora, huwag mong tingnan yung ginagawa ng anak mo ngayon. Ang tingnan mo yung gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kausap niya si Ate Maylin kagabi. Sabi niya, Ate Maylin, Tita Maylin, I'm very, very sorry because when I talk to, dahil sabi niya ni Ate Maylin, hindi mo kasi pinapansin si Agam. Sabi niya, I'm sorry Tita, because before, I'm still young. I don't know. I'm always angry. But now, I'm already matured, so I understand. So tell Agam to come here. Sabi niya, di ba Ate Maylin, sabi niya, nagmamatured ang tao. Kaya natutuwa po ako dahil napakalaki po ng ginawang pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. At nung last week, nag-send siya sa akin ng Bible verse. Sabi niya, Mami, nagbabasa ako ng Bible. Sa Corinthian, kasi nung last Friday, girlfriend day daw. Alam niyo naman ang dami-dami ng mga day. Ngayon, nag-send sila ng picture doon sa aming GC. At sabi ko, sana all. Nag-send siya sa akin ng Bible verse doon sa Corinthian na ang sabi ni Paul doon, mag-asawa ka na lang para hindi ka magkasala, di ba? Kaya sabi na sa akin, Mami, kaysa magkasala ka, mag-asawa ka na lang, sabi. Di ba? Pero dati hindi mo siya, pagka sinabi mo manalangin, tulog na ako, kahit hintay. Hindi pa tumutugon. Pero ngayon, nag-uumpisa na siya magbasa ng Biblia. Di ba? Kasi kalooban ng Lord. At lagi ganun din ang prayer po sa bawat isa sa atin. At kahit dito sa loob ng church, Lord, magkaroon po tayo ng youth ministry dito sa loob ng church. Lord, kalooban mo na magkaroon ng youth ministry. And I pray also, Lord, yung lahat ng mga nangawawala at mga nanlalan, muli mo silang ibalik kung kami ang tinawag mo na mag-disciple sa Kanya, Panginoon. Let your will be done. Bring them back. Kaya na sinabi dito. Sabi niya, get you back para may balik lamang tayo ng Panginoon, sa Panginoon. Yun ang kalooban ng Diyos. Diba? Hindi kalooban ng Lord na tayo ay magchismisan, magparatingan ng mga salita, magsakitan. Hindi yun ang kalooban ng Lord kasi tayo ay binago na ng Panginoon. Amen? Kaya pag makita pa lamang yung mukha
mukha natin na nakangiti, di ba? Wow! May narinig ako sabi doon sa winter na ang sarap doon. Kasi, di ba? Yung anak ko dyan, ang tagal na nawala, tapos nandito na naman siya. God is really good. Dumadating tayo sa mga ganung punto ng buhay na merong misunderstanding. But the important thing is, we go back to God. Yun ang pinaka-importante. Di ba? Hindi naman may iwasan dahil si Paul nga, saka si Timothy, nagkaroon nga ng conflict. Di ba? Kahit sa Bible, may mga conflict. Of course, dahil tayo nandito pa sa flesh. Natural, magkakaroon din tayo ng conflict. Kasi kung minsan hindi natin kaya pang tanggapin yung mga word na naririnig natin, di ba? O kung minsan naman tayo ay mga sugatan. At konting salita lamang ng kapwa natin, parang naiinis na tayo. Nasasaktan na kagad tayo kasi may sugat. Di ba? And I'm praying na sa lahat ng mga nandito ngayon na sugatan, I pray healing emotionally. Amen? Napaka-importante po noon. Okay. Balik po tayo. Sabi niya, dahil mahal kita, ano kayang ginawa ng Panginoon sa atin dahil mahal tayo ng Diyos? Sabi niya, because God loved us, He redeemed us. Niredeem ba tayo ng Panginoon? Amen. Niligtas na tayo. Diba? Sabi dito sa Isaiah, kinuha kita. Hindi ko lang matandaan kung saan verse dito sa Isaiah ko sa chapter. Sabi doon, kinuha kita sa malayo na lugar. Imagine mo kung saan lugar tayo nang galing. Kinuha tayo ng Panginoon at ibinalik na tayo sa kanyang piling. Amen? Imagine mo yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Para lamang maiparamdam niya yung pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lamang sa ating kaligtasan. Ikaw, makakapagbigay ka ba ng anak mo, Ate Janet? Di ba? Para lang si Sister Cheche magkaasawa, bigyan mo ba yung anak mo para pakasalan siya? No, of course not! Di ba? Pero ang Diyos, ang ating Ama, hindi siya nagdalawang isip. Alam niya na magkakasala ang tao, pero nakaprepare na kung ano yung gagawin niya para magkaroon ng kaligtasan ng tao. Amen? Inihanda na niya. Dahil ang sabi doon, before the foundation of the world, pinili na kita. Hindi ka pa nagkakasala, kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon. Naniniwala ba tayo doon? Hindi ka pa nga nagkakasakit, pinagaling ka na eh. It depends sa'yo kung maniniwala ka na pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Pag nung namatay siya doon sa cross, dinala niya ang lahat. Eh, hindi pa nga tayo pinapanganak ng time na yun eh. Di ba? Ibig sabihin, bago ko pa lang ipinanganak, alam ng Lord na magkakasala ka. Pinatawad ka na niya. Alam ng Lord na madadapa ka, itinayo ka na niya. Amen? Alam ng Lord na mawawala ka, ibinalik ka na niya. Yun ang Panginoon, ganun ang Panginoon sa atin. Ganun niya iparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Hindi mo ma-express. Di ba? Kapag ka na-inlove ka sa Panginoon, hindi mo ma-express. Kulang ang mga salita. Amen? Kaya sabi na, imagine mo yung sinabi niya doon. I'd sell off the whole world to get you back. Grabe, ano po? Grabe yung sinasabi dito, di ba? Dahil daw, mahalaga tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo mahalaga sa Panginoon, pabayaan na lang niya tayo eh. Di ba? Imagine mo yung hirap na ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Kung ating nanamnamin, yun nga lang may bitbit tayong bag, di ba? Maraming binigay sa akin ang amo ng damit dahil sobrang init, tamad ako magbitbit. Sabi ko kay Ate Mabel, ilalagay doon sa kahon yung papadala sa Pilipinas. Kaya naman init. Ang hirap magbitbit. Imagine mo itong si Jesus Christ ay itinako sa cross. We don't know the weather nung time na yon. Kung mainit ba noon o malamig ba noon, dahil wala naman nakakaalam. Pero dito mainit dahil April. Di ba? Kinaya niya. Kung gaano kalayo yung nilakad ni Jesus Christ para lamang dalahin yung ating mga kasalanan. Simbolo lamang yung cross na dala-dala niya sa kanyang balikat. The truth is, yun ay kasalanan natin, yung minanang kasalanan natin, at yung kasalanan na ginawa at ginagawa pa natin. Yun yung dala-dala ni Jesus Christ.
imagine mo yung bigat ng kasalanan na yun, tumutulo yung kanyang dugo, tumutulo yung kanyang luha. Diba? Inaalpusta siya ng mga tao. Minumura siya. Kahiya-hiya. Wala siyang pakialam. Tuloy lang siya. Nakapokus lang siya sa kung anong sinasabi ng tatay sa kanya, anak, pagtagumpayin mo. Magtagumpay ka doon sa pagbitbit mo noong cross para sa mga tao. Dahil iniibig ko sila. Ano kaya pwede natin maibigay sa Panginoon? Bilang pasasalamat doon sa pagligtas niya sa atin. He-redeem us. Sabi niya sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Diba? Tinubos niya tayo. Tinubos tayo ni Kristo. Sa ano daw? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Imagine mo, yung pagpasya niya na yan, ng cross, diba? Yun ang ipinambayad niya sa atin. Kaya mahal ang ipinantubo sa atin. Kaya huwag natin hayaan na doon lang tayo mapunta sa impyerno. Dahil doon sa walang kwentang kasalanan na ginagawa natin. Binabalwala natin ang Panginoon. Napakamahal ng ipinantubo sa atin ng Diyos. Dahil lamang na-offend ka, hindi ka mag-a-attend ng gawain. Dahil lang na-offend ka, ayaw mo nang makita yung naka-offend sa'yo. Huwag ganun. Hanga ako, meron ako isang kakilala, hanga ako sa kanya. Tuwing magpukwento siya sa akin, naiiyak siya. Kasi doon sa church na pinupuntahan niya, hindi siya pinapansin even the pastor. Hindi siya pinapansin doon. Magpipicture taking sila, hindi siya man lang tawagin para mag-join sa picture taking. Pero alam mo yung sinasabi niya lagi, hindi ko sila tinitingnan, pastora. Naiiyak ako. Ang tinitingnan ko ay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Sabi ko, nagkasakit siya, di wala man lamang ng mga kasamahan sa church na nangumusta kahit ang pastor nila. Hindi man lang siya kinumusta, hindi man lang tinex, hindi man lang tinawagan. Di ba parang, kung ako yun, kayo yun. Hindi man lang kayo maalala, ano gagawin nyo? Pero hindi niya tinignan yun. Hindi niya tinitingnan kung ano ang trato sa kanya ng mga tao. Tandaan natin, sinabi ni pastor sa pag-preach dito, kung paano mo ako tratuhin, ganun din ang trato mo sa akin. Kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, ganun din ang trato mo sa akin. Ang ibig sabihin, kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, ganun din ang trato ginagawa mo sa Diyos. Amen. At hanga talaga ako sa Kanya. Hanga ako sa Kanya kasi hanggang ngayon ang dumplan siya. Diba? Bakit? Nakatingin siya dun sa cross. Nakatingin siya dun sa ginawa ni Jesus Christ sa Kanya. Amen? Hindi siya nakatingin sa mga taong padala ni Satanas para siya'y madistract. Di ba yung mga nagpako kay Jesus Christ, yung mga nasa paligid, ng mga nagchichismisan, padala ni Satanas yun para madistract si Jesus Christ sa kanyang paglalakad. Amen? Di ba? Kung halimbawa ako yun, ay, akala ko ba, Diyos ka, iligtas mo yung sarili. Ang tao galit na kaagad. Amen? Pero si Jesus Christ ay nakapokus sa pinapagawa sa kanya ng Ama. Dapat ganun din tayo. Kaya ako, bless ako doon sa kapatid na yon na hindi siya nakatingin doon sa mga nangyayari sa paligid. Nakatingin siya, nakapokus siya sa Panginoon. Why? Dahil pinanindigan niya that Jesus Christ redeemed us. Amen. Niligtas na tayo. Amen? Pangalawa, sabi niya, dahil tayo daw ay mahal ng Diyos, dahil tayo special sa Panginoon, sabi niya, He exchanged for us. Nakipagpalit siya. Tayo dapat di ba? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Diba ang ganda-ganda? Sabi niya doon, hindi nagkasala si Kristo. Sabi niya, ngunit alang-alang sa atin. Ano ang nangyari? Siya ay naging makasalanan, siya ay itinuring na makasalanan. Nang dahil sa atin, diba?
Bakit daw siya itinuri na makasalanan? Sabi niya, might become the righteousness of God. Amen? Upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Imagine mo yun, aakuin mo yung kasalanan ng iba. Halimbawa, ikaw, Sister Lenny ay inaakusahan na makulong ka ng habang buhay. Sabi ni Sister Jenna, ako na lang habang buhay. Hindi mo makikita yung buong pamilya mo, yung mga anak mo, asawa mo, aakuin mo. Of course na, di ba? Sabi mo, no, wait, hindi naman kita kilala. Kasama lang kita doon sa church, gagawa-gawa ka ng kasalanan, pagkatapos ako ang mag-aako. No way! Pero anong ginawa ng Panginoon? He exchanged for us. Why? Bakit nakipagpalit ang Panginoon Isus sa posisyon mo? Dahil special ka. Special ka sa Panginoon. Pagkatapos pagkatatawagan, sis, mag-church ka. Hindi nakikita sa telepono pero nakasimango. Di ba? Alam niyo, nakakalungkot yung, di ba, namimigay tayo ng mga tracts dyan sa labas, no? Parang, bigyan mo sila, parang diri-diri sila, di ba? Talaga nalulungkot talaga ako pagka namimigay kami ng tracts. Pero dapat daw i-share natin ang gospel sa mga tao. Mga kapatid, malapit ang dumating ang Panginoon. May napanood ako sa reel, ewan ko kung yun ay AI o yun ay totoo. Kasi ngayon, wala ka nang papaniwalaan na balita dahil sa AI. Ang sabi doon ni Trump, yung mga citizen doon na hindi na po pwedeng lumabas ng Amerika, hindi pwedeng magbakasyon. Hindi ko alam kung AI yun napanood ko lang. At ang nasa isip ko, eto na eh. Nandito na tayo, pero hindi pa dito mangyayari sa kapanahonan natin. Nandito na ang end times. Di ba? Sa China po, at saka may nakausap ako sa Canada, merong lugar sa Canada na hindi na sila gumagamit ng pera. Cashless na sila. Sa Canada ay ganun din. At yun ay isang sign ng end time. Cashless. Yung mga nangyayari kaguluhan ngayon, si Trump, bakit ganun siya ka-stricto ngayon? It's a sign of, dahil yun ang nasa prophecy. Ang Pilipinas, hindi nyo ba nakita ang Pilipinas? Kung minsan di ako makatulog dahil doon sa nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Pastor Ferdinand, huwag nyo pakialaman yan dahil yung lisenyalis ng end time. Kasi di ba kung mapapansin natin sa Pilipinas, grabe. Patayan dito, patayan doon. Alam mo yung grabe. Grabe talaga. So anong dapat natin gawin? Abay, magpakasigasig na tayo dahil sabi sa Bible, ang mga maiinit ay mag-iinit palalo at ang mga malalamig ay malalamig palalo, di ba? At ang sabi ng Panginoon, ang mga maligam may isusuka niya. At ang laging paalala ng Panginoon, ang matira hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kasama kaya tayo doon? Of course! Basta manindigan lang tayo sa pananampalataya. Di ba? Sabi nila siya, Mami, there are 100 that yung daw ilong ay naging dugo. Nakita niyo ba yun? Hindi ko alam po sa 30 yun na naging dugo daw. Di ba maraming mga kababalaghan na nangyayari? Amen? Pero kapag tayo nakatingin doon sa cross, nakapokus tayo sa Panginoong Hesus, kahit anong mangyari, hindi natin nadi-deny si Jesus Christ. Noong, siguro a few years ago, sa Turkey, 40 na mga mananampalataya ang pinupunan ng ulo. Ang tanong nila, i-deny mo ba si Jesus? Hindi nila i-deny si Jesus Christ, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Grabe no? Andun na sila, naghihintay na sila doon sa Lord. Ang sabi doon sa Revelation, sila ay namamahinga na. Amen? At ang Panginoon ang magtatanggol sa kanila.
Kaya huwag tayong matatakot. Pero magpursige tayo. Magpursige tayo na maging mainit sa Panginoon. Amen? Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero tayo ay nakikita natin yung warning. Di ba? Nakakapag-prepare tayo. Kung dumating ba ang Panginoon ngayong oras na to, are you ready? Baka naman ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung mga makamundong bagay. Huwag natin ikatulad, nasa flesh pa ako eh. Diba? Lagi natin tandaan, Lord, malapit ka nang dumating. Alam nyo, ang sabi ko, ang nabasa ko, sa end times daw, 3 lang ang matitira ng mga kurso na mapapakinabangan. Ang natandaan ko lang, hindi mo matandaan yung dalawa, ang natandaan ko lang yung isa ay designer. Engineer yata yung isa. Why? Kasi yung designer siya mag-design ng mga robot. Engineer, di ba? Mga engineer. Yan. Kasi darating ang time, mawawalan tayo ng trabaho, mga kapatid. Tuwang-tuwa yung mga tao, wow, may robot na nagtatrabaho. Wow, puro robot na nagtatrabaho. Hindi alam na inaagaw na ang ating trabaho. Amen? Inaagawan na tayo ng trabaho. Kaya nga sabi sa Bible, darating ang time na yung isang kilong bigas ay buong sweldo mo na. Why? Kasi walang trabaho. Mga robot na. Yung mic mo. Robot na ang mga magtatrabaho. Mga kapatid, paano tayo? Paano kahit na ang dami niyo pang pera, mauubos. Tapos doon tayo nagdudwell sa katatrabaho ng makaigo ng pera. Pagtrabahuhan natin. Di ba sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Doon tayo. Saliksikin natin yun. Bless lang to, mawawala. Pero yung lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon, yun ay nakarecord doon sa langit. Amen? At iisa-isahin yun ng Panginoon kapag tayo ay humarap na sa Kanya. Tandaan natin, kung anong ginawa ng Panginoon doon sa cross, nakipag-exchange siya para lang sa ating kaligtasan. Amen? Kung ang Panginoon ay hindi nakapag-exchange, asan na kaya tayo ngayon? Di ba? Naghihirap tayo. Ngayon kahit na nakakaranas tayo ng paghihirap, pero nandun yung joy sa puso natin, di ba? Napapagtagumpayan natin yung mga pinagdadaanan natin ng mga hardship. At meron pa sa salamat sa ating mga labi. Amen? Last, number 3, dahil mga inaantok na kayo, bilisan ko na. Sa langit, wala ng tulog. Walang tulugan sa langit dahil walang gabi doon. Sa langit, palaging umaga. Mga kapatid, i-practice nyo na yung sarili nyo na pag nasa church, huwag kayong antok-antok. Hallelujah. Amen. Number 3, sabi niya, dahil ikaw ay special sa Panginoon, He make us witnesses. Paano ka magiging witnesses kung antok-antok ka? Sabihin, anong natutunan mo? Tinuro ni Pastora G. Naantok ako eh. He make us witnesses. Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sabi niya, dahil special tayo sa Panginoon, ikaw at ako ay pinili ng Diyos para maging witness sa ginawa niya doon sa cross. Kaya dapat lamang tayong umayo, makita sa buhay natin yung glory ng Panginoon. Makita sa buhay natin yung Christ-centered tayo. Makita doon, nandun sa Takanan, may ka-appreciate. Sasabihin, hoy, punta ka sa church namin. Nung ginagawa niyo doon, tapos makita ka, meron kang ka-appreciate doon, di ba? Dapat maging Christ-centered tayo, maging malinis tayo. Kasi alam niyo kung bakit? Dito sa lupa, nililinis tayo ng Panginoon. Para pagdating doon sa langit, katanggap-tanggap tayo. Dito tayo sa lupa.
isi-share ko ay karugtong ng itinuro ko nung New Heart. Dapat new self na ituturo ko ngayon. Kaya lang, binigay sa akin ito ng Lord kasi habang nag-iisip ako ng isang araw, paano ko mapapagandahin yung church at nang ma-bless naman yung mga may birthday ngayon, sabi ko. Kasi expected nila na doon sila sa dagat maghahanda. Sabi ko, Lord, si Del ay napaka-on hand sa gawain dito sa loob ng church. Sa pagdedekorasyon, napaka-on hand niya, Lord. Gusto ko naman siyang makita, maramdaman niya na siya ay special. Special siya sa akin kahit na anong pagod ko, kahit na may nararamdaman ako, sabi ko, Lord, gusto mo siyang maramdaman niya na special. Kaya sabi ni Elisha, Mommy, I will decorate the church. Oh, sabi ko sa kanya. At pumunta siya dito kahapon, kagabi. At nakakatuwa naman dahil yung favorite ni Del ay natumbok niya, favorite color ay natumbok niya. Ano nga tinawag ng favorite color mo? Kaya pala yun, no? May green, may white, may pink, may yellow green, merong violet. Ayan, sabi mo kasi everything. Kaya lahat rainbow color. At sabi ko, kaya napalitan yung aking preaching ngayon. Talagang buong-buo yung word na na-receive ko habang naglalakad ako pagbaba ko ng bus. Dahil siya ay special. Lord, hindi lang siya, pati kami special. Lahat tayo ay special sa paningin ng Panginoon. Dahil special tayo sa paningin ng Panginoon, dahil precious ang tingin sa atin ng Panginoon, ino-honor tayo ng Panginoon, gagawin na tayong witnesses. Ready na ba kayo? May word ang Lord, yun ang gusto kong, tapos na ako kuya, thank you. Yun ang gusto kong, ito po yung team natin sa anniversary, enlarge our territory. Are you ready na ma-enlarge ang ating territory? Amen. Ready ba tayo? So dapat tayo ay maging witness. Mag-witness tayo, makita sa buhay natin. Amen? Sabi po dito, ang ibig sabihin daw ng witnessing is personal. Personal daw po ang witnesses. Ang witnessing is about the gospel. At witnessing is Christ-centered. Amen? So kaya, ang pag-witness po, yun ay personal experience natin sa Panginoon. Ano po yung mga na-encounter natin, ano po yung mga experience natin na ma-encounter natin ng Panginoon. Bakit natin tinanggap ang Panginoon? Bakit tayo nandito ngayon? Of course, tinanggap natin ang Panginoon. Amen? Pangalawa, sabi niya doon, ang isi-share natin is about the gospel. Of course, yun ang magandang balita. Hindi yung magandang balita ay nanalo ako sa loto. Ang magandang balita ay yung ginawa ng Panginoon doon sa cross. Siya ay namatay, muling nabuhay, at siya ay nag-resurrect after 3 days. Yun po ang ibig sabihin ng magandang balita. At kailangan daw sa pag-witness natin, Christ-centered. Amen? So meron ba tayong nakuha ngayong gabi? I am special. Dahil special tayo, anong ginawa sa akin ng Panginoon? Redeemas. Hindi pa nga tayo tapos. Di pa tayo tapos, limot nyo na kaagad. Grabe naman. Lord, alisin mo po mga amnesia ng mga kapatira natin in the mighty name of Jesus. Panalangin mo yan, Panginoon. Lord, yun po nga mind namin, Panginoon. Lord, madaling mag-isip, huwag kagad makalimutan yung aming mga natutunan in the mighty name of Jesus. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat o Diyos sa napakagandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, because we are special in your sight. Lord, salamat po, Panginoon, because we are precious, we are honored, Panginoon. Salamat, Panginoon, you redeem us, Panginoon, O God. Lord, you exchange for us, Panginoon, and Lord, ginawa mo kami, Panginoon, na witnesses, Panginoon, O God. Hallelujah. Selyuhan mo po ng banal mong dugo ang lahat ng mga nahayag ngayong gabi, Panginoon, O God. Selyuhan po ng banal mong dugo, Panginoon, ang mga natutunan namin ngayong gabi at nilayan ko, Panginoon, na mai-apply namin ito sa aming mga personal na buhay. Lord, maraming salamat po at we pray, Panginoon, O God, Lord, na tunay nga, Panginoon, na makita sa buhay namin
ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, Panginoon, O God, in Jesus' name. Amen. Sige po tayo mag